Naniniwala bang marami daw multo dito sa Baguio? Meron talaga. Meron talaga? Sa tingin mo kuya, nilalamig ba sila dito? Depende. O nakita na po ba kayo ng multo? Meron din sa sa Luwakan Road papunta ng Kias PMA. Marami diyan. Kumbaga pag-isa ko lang nagra-rides nun. May susunduin ako dun eh. Kumbaga yung side mirror ko, pinadapa ako na kasi hindi ko pwedeng tignan sa side mirror. Totoo yun kasi may magpapakita talaga sa'yo. Oo, seryoso yun. Kahit dito sa sa Diplomat Hotel, kahit mag-ghost hunt ka ng ganong oras, mga 12 to 3 AM, meron talaga, sa totoo lang. Kung talagang may third eye kayo, wag nyo nang pasukin kasi talagang mateterify talaga kayo. Ako, based on my experience, may third eye talaga ako, nakakita ako ng multo. Kung tutusin, meron nga dito eh. Dito, sa may lake dyan, dito sa may bandang swan boat na yan, sa ilalim niyan, may sinalvage dyan, inilaglag lang dyan sa lake na yan. Totoo. Mga be, sobrang creepy yung nangyari kaninang madaling araw. 2:28 AM at hindi ko makakalimutan yung oras na yun. Ako kasi sanay ako magpuyat, as in, hindi ko talaga magawang matulog ng maaga. Habang nanonood kasi ako ng movie, mga be, may narinig akong kampana ng simbahan. Sa pagkaalala ko dito sa tinitira namin, wala namang malapit na simbahan. Di ba pag ganon, mga 10 minutes to 5 minutes lang ang tinatagal kapag nagkakampana. Pero mga be, almost 1 hour siya mga be. Hindi talaga tumitigil yung tunog mga be. Hindi ako nagbibiro. Tapos kinakabahan ako. Hindi ko alam kung i-record ko ba or what. Ito na nga yung pinakakinikilabutan ako mga be. Tumataas yung balahibo ko. My God. Nagsilip ako sa bintana. At pagsilip ko sa bintana, meron akong nakitang anino na nakatayo. Dito sa tinitira namin mga be, kapag ganun madaling araw na wala na talagang taong gumagala-gala. Pero mga be, first time kong makakita ng anino, be, wala namang tao. Gustong gusto ko siyang videohan mga be para ipakita sa inyo. Pero hindi ko na ginawa kasi baka sumunod sa kwarto ko or what. Wala akong ipapakain sa kanya mga be. Pero nakakatakot, hanggang ngayon tumataas pa rin yung balahibo ko. So guys, may share ako sa inyo. Nakatapos ko na mag-half-bath kasi niligo ko na itong So kanina itong pintuan na to guys. Nakikita nyo yan. So, andun ako. So, na yun. So, nung pumasok ako, sinara ko to. Sinara ko itong ganyan. No, sinara ko yan. Kasi kumuha ako ng damit, ilagay ko rito. Kasi mamaya-maya tatawag na yung biyanan ko. Kasi nga ako na unang mag-opro dito. Ito na. Ngayon, doon ako. Wala namang hangin. Walang hangin. Sarado lahat. Yan, sarado lahat. Alam niyo ba guys, akala ko dumating na yung mga anak ko. No? So, ang sarado niya kanina na parang merong sumilip. Na parang may sumilip. Ganito ang bukas. Dahil nakatutok nga ako sa cellphone ko, na mahilig naman ako na parang hindi ko sila pinapansin pag dumarating. Tapos parang, pag nakita ko na ganun. Kasi since sila pumasok, hindi ko muna pinansin. So, ganitong bukas. Bumukas ang ganito, sa pagkakaano ko, bumaksak na ganito. Ganyan. Ganyan ang sara niya. So, napatingin ako. Tapos pinakapakiramdaman ko, matay balahibo ko, pinakikiramdaman ko, kung pumasok ba si Japonesa sa kwarto niya o si Paul. Hinihintay ko na may pumasok din sa room namin dito. Hanggang tumawag na yung biyanan ko. So ngayon, pagtawag ng biyanan ko, sabi niya, opro na daw. So paglabas ko rito, lumabas ako dito. Sabi ko, walang tao dito. Walang tao dito kay Kuya Paul. Wala rin tao dito sa kwarto kasi pababa na ito ng hagdanan. Ayan. Ganyan siya guys, oh.
Nakita niyo yung pagano. Pero, pagsara niya, ganito. Kaya nasara niya kanina. Walang hangin dito, guys. Walang hangin dito. Diba? Nilabulan ako. Dito ako sa lugar na to. Nikilabulan ako. Ganyan. Paparamdam na naman. Wala na, share ko lang. Kasi dito grabe ang mga mumu. Para paparamdam. Grabe. Hello, konnichiwa. Saikin, ang daming nagtatanong sa akin kung may creepy stories ba ako dito sa Japan. So, meron nga ba, your local Tokyo girl? So, story time tayo. Itong kwento ko, 100% na totoong na-experience ko. Walang halong kasinungalingan. Kayo na bahala kung matatakot kayo hindi. Basta, naranasan ko to. So, year 2018, dumating ako dito sa Japan. So, bago ako makarating dito sa city, una ko naging tirahan is sa Gifu Prefecture. So, pag sinabi natin Gifu is countryside or Inaka. So, paglapag namin ng Japan, may kasama ako noon, dalawang magkapatid. So, lahat kami babae. Hinatid na kami sa magiging apartment namin. Supposed to be, bubukod sana ako. So, betso-betso sana kami. Ang kaso nga lang, nag-agree kaming tatlo na magsama na lang sa isang apartment. Pero yung apartment na yon is pang isa, dalawang tao talaga siya. Kasi 1K lang siya. Pagpasok mo, kusina agad, tapos banyo, tapos paliguan, tapos may door siya. Pagpasok niya, kwarto. So, bawat sulok ng bahay na yon, every sound, maririnig nyo talaga. So, mga ilang buwan na lumipas, yun na, nakilala na namin yung mga kapitbahay namin, which is yung kapitbahay namin is mga katulad ko din na half Japanese, at the same time is workmate ko din sila. Hanggang sa sinabi sa aming tatlo, parang nagtatanong sila, parang pa-joke, ganun. Tinatakot kami na kung may nagpaparamdam ba sa amin sa apartment namin. Kasi meron nga daw nagpaparamdam dun sa first floor ng apartment. Hanggang sa nakakausap din namin yung mismong kapitbahay namin dun sa apartment. So, tinanong nila ako kung may nagpaparamdam ba dun sa amin. Kasi nga, dun sa bahay nila, meron daw mumu or multo daw dun. Eh, yung apartment na yon sa dulo yon. So, yung next apartments is sa amin. Hindi naman kasi ako matatakutin, guys, actually. Mas magugulatin ako. Tapos, di ba nga meron akong ka-roommate na dalawang magkapatid. Siyempre, yung shift din namin is bara-bara. May mga times na silang dalawa work, tapos ako, Yasumi ko, mag-isa ko lang sa apartment. Usually talaga. Lagi talaga akong off lights. Pagpasok mo talaga ng apartment, sobrang dilim. Hindi ako nagbubukas ng ilaw. Hanggang sa nag-nap ako ng afternoon, tapos bigla na lang ako na sleep paralysis. May parang nakaupo sa sa paanan ko. Tapos ang pagkakatanda ko is babae. Paano ko nalaman na babae? Kasi nga, mahaba yung buhok. Tapos, ang sabi lang sa akin ng mama ko, pag binabangungot ako or na-sleep paralysis, ang gagawin ko lang is magdasal lang ako ng Our Father, tapos pilitin ko lang igalaw yung daliri ko sa paa. And mga time na yun, nagpapanik na ako kasi parang konti na lang, pag inangat niya yung mukha niya, makikita ko yung face niya, which is ayun yung ayaw kong mangyari. Kaya ginawa ko talaga yung best ko, magdasal, ganun, tapos pilitin kong igalaw yung daliri ko sa patas hanggang sa nag-response na yung katawan ko, nagising na ako. So yun, hindi ako nag-isip ng mga nakakatakot, ganun, hala, baka multo-multo, ganun. E di yung pa din, as usual, patay pa rin yung ilaw lahat. Yung hinihigaan ko nun, double deck yun, guys. So, yung ka-roommate kong isa sa baba siya, ako sa taas. Yung isa naman is sa floor, so ganun yung setup ng kama namin. Tapos every time na nagsa-cellphone ako, syempre mag-isa ko lang. Di ba maririnig mo nga yung sound ng buong bahay. So sa kusina, ang ingay kasi parang may biglang pumapatok, yung parang ipapatok niya yung bahay, parang magumagal, may gaganon, o kaya parang may nahulog. Tapos pag chinek ko naman yung kusina, wala namang nahulog. Chinecheck ko talaga. Sabi ko, ano naman mahuhulog dito? Yung ganyan, may pumapatok. Hindi pa rin ako nag-overthink yun na, hala, baka may multo, gano'n. Kasi nga, malakas ang loob ng ate mo. Diba, may times doon sa may kusina. May times din na doon sa kwarto mismo, sa baba, may TV doon. Doon sa corner na yun, minsan, parang, mga gano'n na sound. Ewan ko, parang ang lakas-lakas talaga ng loob ko yun. Wala lang akong pake, nagsa-cellphone lang ako. Tapos, yun, parang pumapatok siya, gano'n. Hanggang sa, eto na yung pinaka
creepy siguro na naranasan ko dito sa Japan. E di madalas lumindol. And yun nga, ganun pa din. Nagsa-cellphone ako noon. So double deck, diba? Biglang umalog yung kama ko. So inisip ko muna talaga sa una, yung pag gano'n ng kama ko, lindol. Pero nakakapagtaka kasi yung shake ng kama ko, parang, alam yung ginanon. Yung inuga yung kama ko mismo. So doon ako parang nagulat. Akala mo parang may nantitrip sa'yo or parang ginigising ka, gano'n. Tapos ako lang mag-isa noon. Wala nga yung roommates ko noon kasi may work sila. So it means walang nakahiga sa baba. So ang ginawa ko noon, dali-dali akong bumaba ng double deck. Syempre diba may stair pa yung baba ko agad. Ang ginawa ko ata parang ilang steps sabay talon eh. Kaya ang ginawa ko, kinonfirm ko sa mga kapitbahay ko yun or workmates ko. Yung mga Yasumi din ha, kasi nasa bahay sila. So tinanong ko sa kanila kung lumindol ba ngayong araw, ganon, naramdaman nyo bang lumindol? Tapos alam niyo yung sagot nila, hindi talaga lumindol. As in, ilang tao yung tinanong ko nun para ma-confirm talaga bakit umalig yung double deck. So, yun. Yun na siguro yung yung pinakamatindi na experience kong medyo creepy dito. Nung habang nakatira pa ako sa apartment na yun, hindi pa rin natigil na parang may pumapatok-patok o parang nahuhulog. Hindi na rin naman kasi ako tumagal sa apartment na yun. Mga 10 months lang ako tumagal doon. Nung umalis na yung ka-roommates ko, hanggang sa nakalipat na ako ng bagong apartment, then mag-isa ko na lang. Ganun pa rin yung ginagawa ko pag Yasumi ko, nasa bahay lang ako, off lights lahat. Pero super happy ako ng time na yon. Parang ang gaan-gaan sa loob yung nalipatan kong bagong apartment. Tapos simula nun hanggang ngayon, wala naman ako nararamdaman na mga ganon. Hopefully na wag na sana. Lalong-lalo na kung totoo man yung multo, ayaw ko din talaga makakita. So hanggang dito na lang yung story time ko guys. At kiyotsukete at baka may umuga ng kama mo ngayon. Yun lang, mata na. Mwah! Shoo! Story time about my experience working in nursing facility home as caregiver here in Japan. Magpapatrol na pala ako dyan. Every 2 hours, check namin sila sa mga room, kung natutulog ba sila, may need mag-toilet, or baka may nahulog na patient sa kama. Per block, isang care worker lang ang nag-duty tuwing gabi, and maximum na hawak namin na patient is 24. Time check, 2 AM. Let's go! Patrol time! At kailangan natin daling ating mahiwagang flashlight. Dahil wala tayong makita. At dahil naiwan ko pa yung salamin ko, ayan. Magdadalawang taon na pala ako dito sa kaisya namin. Unang taon ko nung nagpapanggabi na ako, masasabi ko talaga napakahirap kasi ako lang mag-isa. 24 ang hawak mo na patient at walang nurse nakasama kasi on call lang sila dito. Dati nagbubukas ako ng ilaw ng onti dyan, kaso ngayon pinapatay ko na talaga sila lahat. Kasi may lumalabas na patient at nagtatambay dyan, hindi natutulog, kaya pinapatay ko na sila. Pero dati hindi ko papatay-patay dahil natatakot ako. Nung sa Pinas ako, hindi ako ganito. Pero nung nag-Japan na ako at nagkatrabaho na ako dito, mas naging sensitive ako sa sa ingay. Mas naging sensitive yung pandinig ko. Dahil siguro sanay tayo sa ingay sa Pinas, tas dito sobrang tahimik, as in. Ayan, dati dyan ako sa labas nagtatambay, pero ngayon dun ako sa loob. Kung ano-ano kasi nakita at naririnig ko dyan sa labas pag dyan ako nakatambay. Sobrang nakikripihan ako dyan sa may kusina. Dati pinapatay ko yung ilaw dyan. Then may onting bukas na ilaw. Pero ngayon, iniiwan ko na lang siya laging bukas. Kasi dyan ako nagtatambay sa may labas. Tapos parang may nakatingin sa akin. Hindi ko makita yung physical body. Pero parang may nakita akong mata. Na color red ang mata. Kaya sobrang creepy. Simula nun, hindi ko na siya iniwang patay ang ilaw. 2:00 at 3:00 ng umaga, dyan sila active na active. May naghihila ng lamesa, may naghihila ng upuan. Diyos mio, kitang-kita ko talaga. Hinilay upuan, wala naman tao. May nagtatawanan, may nagsisiiyakan, may naghahabulan. Pero pagpunta mo naman, lahat naman sila ay natutulog sa heya.
May ibang nakabukas ang ilaw kasi may mga patient na hindi makatulog kapag hindi bukas yung ilaw. Ayan, sobrang dilim talaga kapag patay talaga yung ilaw dyan. Kaya binuksan ko muna yung ilaw dyan sa toilet. Automatic naman yung pag binuksan mo, bubukas yung ilaw dyan. Ayan, dyang area na yan yung pinakaayaw ko. Dyan ako lagi may naririnig talaga. Yung harap niyang dalawang room na yan sa kaliwa, room 7 and 8, dyan yung mga short stay kapag umaga. Then, dyan din nilalagay yung mga malapit na mamatay na patient, yung mga terminal patient, yung mga naka-oxygen na usually 2 to 3 weeks na lang, may mga taning na yung buhay nila. Tas dyan din na sila namamatay. May short stay kami dati, room 7 siya nagstay, and during night shift ko, grabe ang gulat ko sa kanya kasi pagbukas ko ng pinto, umiiyak, may kinakausap, tapos nag-wiwiling doon sa may sa may pader. Tapos sa room na yan, halos lahat ng short stay dyan is hindi makatulog. Laging insomnia tuwing gabi. Tapos eksena nung umaga, ayan, pagtas kumain, pinapatutbrush ko na siya. Tapos ano yung sabi niya sa akin? Toothbrushan ko din daw at hatidan ng pagkain yung kasama niya sa my room. Nung sinabi niya yun, pati yung kasama kong hapon, grabe ang gulat nung narinig yun. Ayan, sa room 8, short stay din yan. Iniwan ko na din nakabukas ng ilaw kasi mayat maya din is nagpo-portable toilet siya. Mahina na yung paan niya. Baka mamaya is ay maaksidente, malaglag sa kama. Mabilis ko ma-check kapag nag-rounds ako. Ayan, room 7 and 8, dyan yung tabi na toilet 1. Dyan ko lagi naririnig yung bukas, sarado, may nagbabalibag ng pinto na yan dati pa. Kaya yun, simula nun, ang dami ko naririnig. Doon na ako sa staff room sa station. Doon na ako nagtatambay tuwing gabi. Ayan, during my shift nito, medyo rushy lang yan na bihira lang yan na walang patient dyan sa may labas na hindi natutulog. Kasi yung short stay na uro-uro namin yung ano ba yun? yung lumalabas ng room. Pasensya na hirap ako mag-straight Tagalog. Struggle is real talaga. Mag-video sana ako dyan sa may labas. Naalala ko may CCTV pala doon. Yatta, owatta. Saigo made mite kurete arigatou ne.